So mga kapatid, para sa ating morning revival presentation ngayon, ang ating schedule ay week 4, Thursday. Magbabasa na ako. Mark 9, 1-2. And he said to them, "Truly I say to you, there are some of those standing here who shall by no means taste death until they see the kingdom of God having come in power." And after 6 days, Jesus took with him Peter and James and John and brought them up alone into a high mountain privately. And he was transfigured before them. Dito makikita natin ang pagsasalita ng Panginoong Jesus na kung saan sinabi niya na merong mga ilan na nakatayo nung panahon na yon. Ibig sabihin, nandoon sa kanyang harapan o kasama niya, nakatayo nung panahon na yon. Ibig sabihin, may mga ilan na kasama niya nung panahon na yon na hindi makakakita ng kamatayan, okay, hanggat hindi nila nakita ang kaharian na dumating ng buong kapangyarihan. So yan ay isang prediction. Para bang sabi niya, bago kayo mamatay, makikita nyo muna itong kaharian. Coming in power, sabi ng Panginoon yan. At mula noon, sabi niya, 6 na araw pagkatapos niyan, dinala niya sa isang mataas na bundok yung 3 disipulo niya. Si Pedro, si James, si John, no? At sa harapan nila, siya ay nagbagong anyo. Nang ibig sabihin, ang pagpapakita ng kaharian sa kapangyarihan ay ang kanyang pagbabagong anyo na ipinakita niya sa 3 disipulo. Kaya ano ang kaharian? Ano ang pagpapakita ng kaharian? Ang pagpapakita ng kaharian dito ay tumutukoy. No? Siya ay tumutukoy sa pagbabagong anyo ng Panginoon. Pumunta na ako sa babasahin natin. The transfiguration of the Lord Jesus was the coming of the kingdom. This proves that the kingdom is not a material realm. The kingdom is a person transfigured. O ito, dito direktang sinabi. Ang kaharian, hindi siya isang material. So, hindi siya physical, ibig sabihin. Ang kaharian ng Diyos ay hindi physical. Hindi ito yung konsepto na dadaling ka sa kaharian ng Diyos sa isang lugar na yung lugar na yun ay ang kaharian ng Diyos. Katulad ng iniisip ng iba, pupunta sila sa langit. Yung kalangitan ay yun ang kaharian ng Diyos. So, hindi ganun. Ayon dito, ang kaharian ng Diyos ay isang persona na nagbagong anyo. Isang persona na nagbagong anyo. Kaya yan ang kaharian ng Diyos. We need to consider this understanding of the kingdom as the transfiguration of the Lord Jesus in the light of our experience. Just as the seed received by the soil is a seed that has not been transfigured, so in our experience, the Christ we received was a Christ not transfigured. The transfiguration of a seed requires the growth of that seed into a mature plant and the blossoming of that plant. In a similar way, the Lord Jesus we receive needs to grow in us until He blossoms from within us. Amen. So mula doon sa pananaw na binanggit natin, na yung kaharian ay ang pagbabagong anyo ng isang tao. No? So yan yung binigay sa atin. Ngayon sinasabi sa atin na ang Panginoong Jesus ay natanggap natin. No? At siya ay katulad ng isang binhi na natanggap natin. At para siya ay magkaroon ng isang pagbabagong anyo, yung binhi na yan, kailangan lumago, mag-develop siya sa loob natin.
mamukadkad siya. So, pwede natin sabihin, yung pagbabagong anyo nung binhi, no, ay bago niya marating yung pagbabagong anyo, kailangan lumago siya hanggang siya ay mamukadkad. No? At yun ang panahon ng kanyang pagbabagong anyo. No? Kaya kung ito ay ihahambing natin sa Panginoon, siya ay tinanggap natin bilang binhi, hindi pa siya nagbabagong anyo. Hindi pa siya lumalago. Hindi pa siya namumukadkad. Para siya ay magkaroon ng isang pagbabagong anyo, kailangan lumago siya at umabot sa punto na siya ay namukadkad. No? At yan ang sinasabi nating pagbabagong anyo. At yung pagbabagong anyo na yan, yan ang kaharian. No? Yan ang kaharian. Yan ang pagpapakita ng kaharian, no? In power, no? Sa kanyang kasukdulan o kalakasan. No? Kaya yun yung malalim ito. No? Pero kung iintindihin natin siya, okay, katulad ng paliwanag dito, siya ay hindi material, kundi isang binhi na lumago, namukadkad, nagbagong anyo, yan ang kaharian. No? At yan din ang pinakita ng Panginoon sa kanyang mga disipulo. Sabi niya, makikita niyo ang kaharian in power. No? Bago kayo mamatay, makikita niyo yan. Pagkaraan ng 3 araw, sinama niya yung 3 sa itaas ng bundok. At sa harapan nila, nagbagong anyo siya. Yun ang kaharian. Yun yung pagpapakita ng kaharian. No? At dito, dinala naman tayo sa karanasan na katulad ng Panginoong Hesus na nadala sa atin. Siya ay katulad sa isang binhi. Hindi pa siya nagbagong anyo. At para magbagong anyo siya, kailangan siya lumago, mamukadkad, at magbagong anyo. Ito naman yung karanasan ng kaharian. So, yan yung pinapaintindi sa atin. Amen. When the Lord Jesus is transfigured in us in a practical way in our daily living, that transfiguration becomes the kingdom of God ruling everything in our life. This kingdom rules us and also gives us the full enjoyment of God. Ano ba yung kingdom? Ano ba yung kingdom? Yung kingdom kasi, ito yung ruling, pamumuno. Kasi kingdom yan eh. No? Pag sinabi mong kingdom, merong hari dyan. Merong isa na namumuno. Kung walang pamumuno, hindi yan kingdom. No? Kapag sinabi natin kingdom, merong pamumuno. No? Na ang kaharian ng Diyos, no, ay dapat ma-develop sa atin na tayo ay umabot sa isang sitwasyon na tayo ay napapamunuan ng buhay ni Kristo na naihasik sa loob natin. No? At yan ang praktikalidad ng kaharian. No? Sapagkat kung sa buhay natin, halimbawa, dumating ang Panginoon, nandyan nga siya sa loob natin. Pwede mong sabihin, si Kristo ay nasa loob ko. No? Asan si Kristo? Nasa loob ko po. Pero ang tanong, sino ang namumuno? Kapag ikaw pa rin ang nasusunod, ikaw pa rin ang gumagawa, walang kaharian. Walang kaharian. May Kristo ka nga sa loob mo, pero walang realidad ng kaharian. Dapat umabot tayo na tayo ay nasa ilalim ng pamumuno ni Kristo. At ito ay mangyayari kung yung Kristo na naihasik sa iyo bilang isang binhi ay lumago na siya. Lumago na siya, namukadkad na siya. At nagkaroon na siya ng pagbabagong anyo. Yun yung panahon na damang-dama mo na yung Kristong tinanggap mo, pinapamunuan ka na ngayon. Hindi na ikaw ang nasusunod. Nasa ilalim ka na ng kanyang pamamahala. No? Kaya ito yung sasabihin natin na tayo ay nadala sa isang praktikalidad ng kaharian. Kasi ito ay may kinalaman o may kaugnayan sa ating pamumuhay ngayon
bilang isang Kristiyano. Amen. For years, I was familiar with the story of the Lord's Transfiguration without realizing that this Transfiguration should be something experiential and practical to us in our daily living. We all have the Lord Jesus within us, but He has not yet been transfigured in us. Hence we need Him to grow in us until by transfiguration, He blossoms into the expression of the kingdom of God in our experience. So maganda to sinabi rito. Sabi niya, yung transfiguration ng Panginoon, okay, yun ay nangyari sa bundok. Nakita ng kanyang mga disipulo. Pero sabi niya, dapat ito ay isang bagay na madala sa ating practical na karanasan sa ating pang-araw-araw na buhay. Kailangan maranasan natin yung transfiguration ng Panginoon sa pamumuhay natin. Kaya, pwede ko sabihin, yung mga Kristiyano, naligtas sila, natanggap nila ang Panginoon. Pero parang wala kang makitang pagbabago. Kasi yung natanggap nila ay binhi lang. Kaya hindi mo naman kailangang madaliin . Kaya sinasabi nga natin, yung mga bagong believer, ang pwede lang natin gawin, pakainin sila ng salita, pastulin sila, bigyan sila ng gatas na walang daya. At ito ay para sa kanilang paglago. At ang paglago nila ay ang paglago nung binhi na naihasik sa kanila. Kasi yung iba, pag naligtas na yung tao, expected niya, maging katulad na niya. Wala na dapat mga bisyo, mag-meeting ka na. Dapat palagi ka magbasa ng Biblia. At yung pananamit mo, ang daming expectation na magbago doon sa tao. Pag hindi nagbabago, napaka-discouraging. Kung tutusin, hindi mo talaga makikita yan. At kung magkaroon man yan ng pagbabago, hindi galing sa buhay, pinipilit lang niya magbago. So, hindi totoo yun. Kaya, kailangan may isang panahon na unti-unti lumalago yung binhi sa loob niya. At habang lumalago yung binhi sa loob niya, nagkakaroon ng pamumukadkad yung buhay sa loob niya. Ano yan? Yan ay ang kahayagan ng kaharian na naihasik sa loob niya. At dadating ang araw, hindi mo na siya kailangang instruksyonan. Makikita mo talaga yung kahayagan ni Kristo sa kanya. Yun yung kahayagan ng kaharian. Kasi yung kaharian ay si Kristo na naihayag. Ang sinasabi nating pagbabagong anyo ni Kristo dito, ay yung kahayagan ni Kristo sa isang tao na tumanggap sa kanya. Tinanggap nung tao na yan ang Panginoon bilang binhi. At itong binhi na ito, lumago sa pamamagitan ng pagkain, pag-inom, paghinga sa Panginoon, pagtatamasa, pagdalo sa mga pagpupulong. Kaya wag mo madaliin. Sapagkat ang paglago, it needs time. It needs time. Pero pagkaraan ng ilang panahon, wow. Yung mga believer na hindi mo nakita, na matagal na panahon, pag bigla mo nakita, magugulat ka. Iba na siya. Minsan may mga nakita akong believer, nung na-save siya, mahabang buhok. Hindi siya neat tignan. Parang rugged tignan. At pag nagsalita, ang gaspang. So, nadidinig niyo ba magsalita si Duterte? Parang ganun magsalita. Sabi nga ni Duterte, hindi na siya magbabago . Hindi na talaga magbabago yan. Pero yung isang tao na may binhing na ihasik sa kanya, pagkaraan ng ilang panahon, tignan mo yung kanyang pagsasalita.
Pwede na siya magministeryo ng buhay. Maganda na ang kanyang kahiyagan. Ano yan? Yan yung Kristo na naihasik sa kanya, lumago, nagkaroon ng pagbabagong anyo, naihayag sa kanya. Kaya yung kaharian ay kahayagan ni Kristo. Ito ang sinasabi natin, nagbago. Transfiguration, pagbabagong anyo. So, yan yung sinasabi natin. Amen. In Mark 1:15, the Lord Jesus said, "The time is fulfilled, and the kingdom of God has drawn near." Then in the parable of the seed, the Lord said, "So is the kingdom of God, as if a man cast seed on the earth." Amen. So itong konsepto ng seed, sa Panginoon talaga nanggaling ito. Very scriptural ito. Sabi niya, yung kaharian, ito ay katulad ng isang binhi na naihasik sa lupa. Sino yung binhi? Ang Panginoon. Sino yung lupa? Tayo. So, ang Panginoon na naihasik tungo sa atin, yan ay ang kaharian. At ang kanyang pagpapakita ay ang kanyang transfiguration. Hindi na sa labas natin. Transfiguration mula sa loob natin tungo sa isang pagbabagong anyo na kung saan nakikita si Kristo, nahahayag si Kristo, naririnig, naaamoy, nadadama si Kristo. Saan? E di kung saan siya naihasik at kung saan siya lumago, saan siya na-develop, nag-bloom, nag-blossom. Diyan maihahayag. Saan yan? Di sa tao, sa mga believer. So kung gusto mo makita yung kaharian, tignan mo yung mga believer na talagang nagkaroon ng development, nagkaroon ng paglago, nagkaroon ng pagbabago. Tignan mo sila. Yan ang kaharian ngayon. Kasi ang kaharian ngayon ay nasa aspekto ng realidad, hindi nakikita, pero nakikita sa pamamagitan ng mga believer, na kung saan ang kanilang Kristo ay nagbagong anyo. So, ang ganda, di ba? Yan yung pagpapakita ng kaharian na nilarawan dito bilang binhi. Amen. Amen. Later, in 9:1, the Lord told his disciples that some standing there would not taste death until they saw the kingdom of God having come in power. Immediately after speaking these words concerning the kingdom, the Lord Jesus was transfigured on the mountain top before Peter, James, and John. This is a strong indication that the kingdom of God is actually the transfiguration of the Lord Jesus. So ang linaw na ang kaharian ng Diyos ay ang pagbabagong anyo ng Panginoon. Kaya tuwing mabasa natin, maisip natin na ang Panginoon ay nagbagong anyo. Nagbagong anyo doon sa tuktok ng bundok, sa harapan ni Pedro, sa harapan ni James, ni John. Kailangan maisip natin, yun ang kaharian. Yun ang pagpapakita ng kaharian. At yung pagpapakita na yun ng kaharian, ay makikita natin ngayon sa ating mga kapatid, mga believer, na kung saan yung Kristo, yung binhi ng Kristo na naihasik sa kanila, lumago na, nag-develop na, nag-blossom na, nagbagong anyo na. At nandun na yung kaharian. Nandun na yung kahayagan ng kaharian. At sa isang banda naman, ito naman ay nangyayari din sa atin bilang karanasan natin. Na kung saan, pagkaraan ng mga ilang panahon, yung binhi na si Kristo na naihasik sa atin, lumago na rin siya, nag-blossom na rin siya, at naihahayag na rin natin. Ito naman yung pagpasok ng karanasan sa pagpapakita ng kaharian. Sa isang banda, nakikita natin yan sa church o sa iba.
sa kabilang banda, tayo mismo ay merong ganyang karanasan at merong ganyang expression ngayon. So yun yung kailangan makita natin dito sa message natin. Huwag natin isipin na yung kingdom, naku, ano to, gandang lugar nito. Isang araw, pag namatay na ako, dadalhin ako doon sa kaharian. Pupunta ako doon, wow, ganda. So, yung iba, yun yung pinapangarap. No? At yung iba naman, nag-iisip, yung kaharian, ay yun yung lugar sa kalangitan na marami mga mansion, yun ang kaharian. Hindi siya material. Hindi siya material. Kaya, wag nating isipin na ganun. Kung dati yan ang paniniwala mo, kailangan magbago ka. At tumugma ang ating pananaw at paniniwala ayon sa salita. Ayon sa salita. Amen. Among many genuine Christians, there is the lack of the kingdom of God today. The reason is that among these Christians, there is the lack of the transfiguration of Christ. The Christ who lives in so many believers is still a seed. He has not been transfigured. This may also be our situation. Yes, we have the Lord Jesus living in us, living within us, but we may not have given him the opportunity to be transfigured in us. Therefore, with us, there may be only the seed of the kingdom, but not the appearing of the kingdom. So yun yung malungkot. No, hindi lahat ng mga believers, sabi niya, mas maraming believer, yung Kristo na natanggap nila bilang isang seed, hanggang ngayon seed pa din. Pagkaraan ng 3 taon, seed pa rin. 5 years, seed pa rin. 10 years, seed pa rin. At yung iba may katagalan na rin, wala din paglago. No, kung ano yung itsura nila nung na-save sila, yun pa rin sila hanggang ngayon. Kaya, anong kailangan natin? Ang paglago ng binhi mula sa loob natin, mag-blossom, magbagong anyo, maihayag para sa kahayagan ng kaharian ngayon. Amen. On the day of the Lord's transfiguration on the mountaintop, there was the appearing of the kingdom. From this we see that in order to have the appearing of the kingdom from within us, we need to experience the Lord's being transfigured within us. Amen. Today, such a transfiguration produces the church life, which is the kingdom of God. Amen. Sinasabi natin, ang church life ngayon ay ang kaharian ng Diyos. Tama naman yan. Oo, tama naman yan. Pero may mga bagay na tama sa doktrina, subalit hindi umaabot sa realidad. Nang ibig sabihin, iba ang doktrina. Okay? Iba naman yung experience at realidad. Mas higit natin binibigyan ng pansin yung experience, no, na dapat ang isang eklesiya para maging kaharian siya sa kahayagan, sa practicality, sa karanasan, dapat merong paglago sa buhay. No, merong paglago sa buhay yung mga kapatid. Kapag sila ay lumago sa buhay, ang buong eklesiya ay magiging kahayagan ng kaharian ngayon. Ang ibig sabihin, ang paghahari ni Kristo ay damang-dama, kitang-kita, nararanasan. Ito ay isang eklesiya na kung saan pinaghaharian ni Kristo. Kasi marami mga tao ngayon, sanay sila sa mga kongregasyon na pinamumunuan ng tao. Kaya nga dahil dyan, marami mga iba, pag pumunta sila sa kongregasyon, halimbawa sa Lord's Recovery, ang unang tanong, sino yung pinuno dito? Sino yung leader dito? Sino yung founder?
Sino yung isa na parang pinakatuktok dito? Kasi yun ang konsepto ng tao. Hindi iyan ang kaharian ng Diyos. No, dapat ang kaharian ng Diyos ay isang kongregasyon sa isang banda, subalit sa mistikong pamamaraan. Mistiko, ibig sabihin, mysterious way. Merong isa na namumuno. Yan ay walang iba kundi si Kristo. At pinamumunuan niya ang eklesiya ngayon sa pamamagitan ng Espiritu. Ang Espiritu, ang Panginoon sa loob ng eklesiya. Kaya kung tawagin siya ay Lord Spirit. Ang isa na ulo ng eklesiya, hari sa loob ng eklesiya, Panginoon sa loob ng eklesiya. At lahat tayo nasa ilalim ng kanyang kapamahalaan. So yan ang kaharian ngayon. Amen. Amen. Salamat Panginoon. Salamat sa pagpapakita mo ng katotohanan na ang kaharian ay ang iyong pagbabagong anyo na nakita ng mga disipulo mo sa panahon na ikaw ay naririto pa sa lupa. Nagpapasalamat din kami sa praktikalidad ng kaharian mo ngayon na nasa loob ng eklesiya kung saan ikaw ang binhi ng buhay na ihasik sa amin at sa pamamagitan ng binhing ito magkaroon ng paglago, pag-unlad at pamumukadkad upang ang iyong pagbabagong anyo ay maging pagpapakita ng iyong kaharian sa panahon na ito. Salamat Panginoon. Amen.